everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And syempre, kahit na Saturday today, alam niyo na may upload pa rin tayo. Syempre, ipupush natin yan, diba? Kaya nga tayo nag-a-advance ng recording para hindi tayo maubusan kapag tayo ay may importanteng ginagawa o di kaya naman ay may mga emergency cases tulad na lamang kapag nagkatrangkaso, diba? Wag naman sana. Anyways, maraming thank you sa inyong pagsuporta pa rin hanggang ngayon dito sa ating channel. Thank you so much at nandito pa rin kayo. Special shout out sa ating mga subscribers and sa mga viewers and listeners na hindi nagsiskip ng ads. Hello din sa mga nagko-comment sa atin. Elizabeth Lagunday, Jeliza Monteser, Gail Easy, Rosana Crisostomo, Christina Sison, Charlene Baclohan, Ayla Ossi. Ayun, sana soon name ko naman ang iyong ma-shoutout. Ayan, hello Ayla. Hi din kay Liza Teves, Yen Torrejador, maraming salamat. Jennifer Lingasa, Gloria Havillonar, thank you so much sa pakikinig. Rogelio Bautista, kay Zoe Valenzuela, maraming salamat. Bemelin Lumapag, hi raw kay Jelin Tarok ng Japan. Ayan, I love you babe. Sana all, my babe. Hi din kay Margie Flores, Mary Grace Gumban, kay Angelina Kapungkol, maraming thank you. Judith McGovern at sa lahat po ng ating mga suki and solid listeners. Maraming salamat sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong Mama Mia at wag na nating patagalin pa. Medyo maiksi lang ang kwento natin sa araw na ito. Kaya eto na ang Dear Mama Mia. Lahat ng bagay, mapamaganda man o pangit, ay may katapusan. Lahat ng paghihirap ay may hangganan. Kapag mahal mo, hindi mo masasabing hanggang dulo. Kasi minsan, pati pagmamahal ay namamatay kapag napapabayaan. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ann Soto. Ako po yung isa sa mga nagko-comment ng post mo sa Facebook, Mama Mia. Pero syempre, tago niyo na lang ang aking pagkakakilanlan dahil ayoko na pong manggulo pa at magulo pa ang buhay ng mga taong kasali nitong sulat ko. Mama Mia, ang dami-dami ko na pong napakinggan na mga kwento, na mga drama na binabasa niyo po. Pero dito lang talaga ako naglakas loob na magsulat sa iyo, Mama Mia, kahit na marami akong pinakikinggan na mga channel ng katulad ng iyong content. Mama Mia, katulad ng karamihan sa inyong mga letter sender, mahirap lang po kami. At hiwalay pa ang mga magulang ko. Nagkahiwalay po ang mga magulang ko nung nagdesisyong mag-abroad ang nanay ko. Dahil nga po siguro sa kanilang pagkakawalay sa isa't isa, ang tatay ko naman ay hindi napigilan ng kanyang sarili at nambabae po ito. Dahilan para magalit ang nanay ko at tuluyan nitong hiwalayan ang aking ama. Nakitira lang po kami sa lola ko. Dati yun, Mama Mia, at ang nanay ko po ay nagpatuloy pa rin sa kanyang trabaho sa abroad. Maliit lang po noon ang sahod ng nanay ko sa abroad, kaya hindi niya kayang tustusan ang pag-aaral naming magkakapatid. Kaya naman, Mama Mia, kahit sabihin pa nating abroad ang mama ko, ay natigil pa rin po ako sa aking pag-aaral nung magtapos na po ako ng high school. Dati po, Mama Mia, ay sa bundok po kami nakatira. Kasama ang mga ate ko, dun kami nakikitanim sa mga lupaing hindi naman sa amin. Mais ang tanim namin. At nakikiani rin po kami sa mga nagtatanim na hindi rin naman amin para mayroon po kaming sarili naming pera. Nag-aalaga din po ako ng aking pamangkin, Mama Mia. Ang hirap-hirap po ng naging buhay namin. Sobra.
Hindi ko po gustong balikan ang mga bagay at kahirapan na aking pinagdaanan. Pero Mama Mia, kahit sa hirap ng buhay, meron talagang mga kukonting pag-asa at kukonting kilig na umuusbong mula dito. Doon ko po sa bukid nakilala yung lalaking una ko pong naging boyfriend. 14 years old ako nung una akong pumasok sa pakikipagrelasyon. Pero ang kilig na yon, ang puppy love na yon, ay hindi rin namang nagtagal dahil sa mga magulang niya. Ayaw ng kaniyang mga magulang sa akin dahil mahirap lang po kami. Mama Mia, mahirap lang din naman sila pero mas mahirap kami. Kumbaga isang kahig, isang tuka ang sitwasyon ng pamilya namin noon. Tapos wala pa kaming mga magulang. Kaya naman napakahirap ng buhay. Well, hindi naman masyadong masakit yun para sa akin kasi hindi naman po malalim ang pagmamahal ko sa first boyfriend ko. Kumbaga, fling-fling lang yun, Mama Mia. Sinubukan ko lang naman kung ano ang pakiramdam kapag meron kang karelasyon o kapag meron kang boyfriend na matatawag. Kaya naging okay lang din naman sa akin nung magkahiwalay kaming dalawa. Hindi rin naman naging big deal sa akin o big issue sa akin na ayaw sa akin ng kaniyang mga magulang. Ayos lang yun. Makaka-move on naman ako. Hindi pa naman malalim ang pinagsamahan naming dalawa. Hanggang sa nakilala ko na rin ang pangalawang lalaking nakapasok sa puso ko. Itago na lang natin siya sa pangalang James. Si James ang pinakamatagal na nanligaw sa akin sa totoo lang. Mama Mia, mahal ko na siya. Mahal ko na si James habang noong nililigawan pa lang niya ako at pinaramdam pa niya sa akin ang kanyang labis na pagmamahal at pag-ibig. Pero nag-aalangan ako noon na sagutin siya kasi nahihiya ako sa mga magulang niya. May kaya kasi sina James, Mama Mia. Kung yung una kong ang boyfriend hindi nga kayamanan, hindi nga masyadong maganda ang estado sa buhay, minamaliit na ako at minamaliit na ang pamilya ko. Paano pa kaya ang mga magulang ni James? Nahalata talagang may kaya sila. Kaya lang kahit nahihiya at natatakot ako sa posibleng mangyari sa aming relasyon, syempre hindi naman napipigilan ng puso, hindi ba Mama Mia? Kaya ayun, kinalaunan sinagot ko pa rin si James. Pero 3 buwan lang ang tinagal ng aming relasyong dalawa. Ang totoo niyan, mas mahaba pa nga ata ang panliligaw ni James sa akin kesa sa naging relasyon naming dalawa. Dahil paggagaling niya sa ibang bayan at nakikiboxing siya doon, Mama Mia, dahil siya ang napili ng school nila para mag-represent ng kanilang paaralan. Pero pagbalik niya, ay nagkaroon siya ng sakit sa di malaman na dahilan. Ewan ko kung anong nangyari. Nagkasakit po ng malubha si James na siyang naging dahilan kung bakit unti-unting nawalan ng oras si James sa akin. Mama Mia, wala namang makita ang mga doktor na rason kung bakit siya nagkasakit. Wala ring masabi ang mga ito kung ano ba talaga ang kaniyang sakit. Ang totoo niyan, pabalik-balik sina James at ang kaniyang mga magulang sa ospital pero wala talagang makita ang mga doktor na sakit niya. Parang kumbaga normal naman daw lahat ng test ni James pero nangangayat siya. Hindi siya makausap ng matino at syempre malamlam at malalim na ang kaniyang mga mata. Kaya naman dahil walang masagot yung mga doktor dati sa kung ano talaga ang tunay na sakit ni James, ayun, pinaalbularyo na siya ng kaniyang mga magulang. Pero ang sabi ng albularyo, Mama Mia, ay huli na raw. Parang kinulam daw kasi si James nang nakalaban niya sa boxing. Dahil tatlong rounds lang po ay natalo na niya yung kalaban niya dati.
Kaya sobrang nagalit ata o sobrang nainis sa kanya yung kanyang nakalaban, kaya raw siya pinakulam. Hindi ko alam, Mama Mia, kung totoo yun. Hindi ko alam kung tunay ba talaga na may mga ganong klasing buhay, na may mga ganong klasing tao, nagpapakulam at mga mangkukulam. Pero ang alam ko lang, Mama Mia, ilang linggo lang ang nakakaraan mula nung pinapunta si James kasama ang kaniyang mga magulang sa albularyo, ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Eto, Mama Mia, eto ang sobrang napakasakit na memorya para sa akin. Sobrang sakit noon ang kaniyang pagkamatay dahil mahal na mahal ko na siya. Alam ko naman na mahal niya rin ako dahil ilang beses kami nag-usap na paano kaya kung hindi ako magustuhan ng kaniyang mga magulang. Paano kaya kung paghiwalayan kami gaya ng nangyari sa akin at sa aking first boyfriend. Pero laging sinasabi ni James dati na ipagtatanggol niya ako. Lagi niyang sinasabi na hinding-hindi niya ako iiwanan at lagi lamang siyang nakahawak sa mga kamay ko. Pero kung sino pa yung taong minahal ako ng sobra at minahal ko rin naman ng sobra, ay siya pang hindi binigyan ng mahabang buhay para kaming dalawa ay magkasama. Yes, Mama Mia, kinuha kaagad si James sa akin ng may kapal. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ay pinili ko pong umalis sa lugar na yon. Dahil bawat lingon ko sa bawat kanto ng lugar namin doon ay naaalala ko lamang si James at ang aming nakaraan. Naaalala ko lamang kung gaano kami kasaya, kung ano yung mga pangako ng aming pagmamahalan. Kaya nagpunta po ako ng Maynila para magtrabaho bilang isang kasambahay. At nung nagbakasyon nga po ako, Mama Mia, dun ko po nakilala ang naging asawa ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Si Dave, unang kita ko pa lang sa kanya ay nagustuhan ko na siya. Love at first sight, kumbaga. Kahit hindi ko pa nga alam noon ang kaniyang pangalan ay may attraction na akong nararamdaman kay Dave. Ewan ko ba? Ganun nga ata siguro, Mama Mia. Ganun nga ata siguro kapag mahal mo ang isang tao o kapag may koneksyon kayo sa isa't isa. Kahit hindi mo pa kilala ang pangalan niya, ay magkakagusto ka na agad. At nung nagkakilala nga kami at naging magkaibigan, ay mas lalo ko po siyang nagustuhan. Mas lalo ko pong ine-imagine ang sarili ko na siya ang kasama ko. Na siya ang kasama kong tumanda, maglakad sa altar ng simbahan, magpakasal, at bumuo ng pamilya, at maging matanda ng magkasama habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin sa bukid at inaalala ang aming kabataan. Ganun na po kalayo ang imagination ko noon tungkol sa aming dalawa ni Dave. Hanggang sa hindi rin naman ako nabigo sa pagkakagusto ko sa kanya. Dahil, Mama Mia, niligawan din naman ako ni Dave. Nung niligawan niya ako, pakiramdam ko ay daig ko pa ang nanalo ng milyon-milyon sa loto. Imagine, yung taong crush mo ay nililigawan ka. At nung nanligaw nga siya sa akin, ay talagang para akong dinuduyan sa langit. Siya nga po pala, nagkaroon na po ako ng cellphone dati. Pero text-text pa lang noon. 16 ako noon at ang cellphone na yon ay bili ko po gamit ang sweldo ko sa aking pagkakasambahay. Mama Mia, naging kaming dalawa ni Dave. Lagi siyang nagte-text sa akin. Lagi niyang pinapaalala sa akin na kumain sa tamang oras, na huwag magpapagutom at huwag magpapapagod. Dahil mamahalin pa raw niya ako. Lagi niyang pinapaalala sa akin na alagaan ko ang sarili ko. Dahil wala raw ibang mag-aalaga sa akin noon. Kung bibigyan ko raw siya ng tsansa, ay siya raw ang mag-aalaga sa akin. Kilig na kilig naman ako habang binabasa ko noon ang mga messages niya. Hanggang sa tuluyan ko na nga siyang sinagot at naging kami na ngang dalawa. Mahal,
na mahal ko si Dave. Hindi nagtagal, Mama Mia, nagsabi ang tatay ko na mamamanhikan na raw sila Dave. Pumayag na lang ako, Mama Mia, kasi pakiramdam ko noon si Dave ang magiging takas ko o siya ang mag-aahon sa akin sa sobrang hirap ng buhay ko noon. Siya ang aahon sa akin sa mga problema ko sa aking mga magulang at sa aking pamilya. Wala na kasi akong nararamdamang pagmamahal noon mula sa mga magulang ko. Siyempre, ang tatay ko may ibang babae, ang mama ko naman ay nasa abroad at busy-busy sa kaniyang pagtatrabaho. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring mga buhay at kanya-kanya na ring pagsisikap. Inisip ko nga noon, pareho lang din naman eh. Magpapakasal lang din naman ako, mag-aasawa lang din naman ako. Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa ngayon na alam ko naman na aalagaan at mamahalin ako ni Dave? Kaya ayon pumayag ako nung sinabi ng tatay ko na nagpaalam daw si Dave na mamamanhikan na raw sila sa amin. Alam ko, Mama Mia, alam ko na maagang maaga pa kasi batang bata pa lamang ako. Pero pumayag ako para makatakas sa kahirapan at sa sakit na pinagdadaanan ko sa buhay mismo ng aming pamilya. Masasabi mong yes, scapegoat ko si Dave. Masasabi mong yes, hindi buo ang desisyon ko noon na magpakasal sa kanya. At tanging nagtutulak sa akin noon na pakasalan siya ay ang pagtakas ko sa hirap ng aming pamilya. Mama Mia, 16 years old ako nung mag-asawa ako at nagsama kami ni Dave sa iisang bubong. Hindi pa kami kasal noon, syempre. Kasi naman, Mama Mia, batang-bata pa ako. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay si Dave ata ang binigay sa akin ng Panginoon na magmamahal sa akin. Siya ata ang pambawi ng Diyos sa mga problemang pinagdaanan ko sa aking mga magulang. Nung una akong angkinin ni James sa kama, hindi ko talaga yon makakalimutan, Mama Mia. Hindi maganda ang kama. Matigas ang likuran, pero sanay naman ako sa ganon. Nandun kami noon sa bahay nila, walang ibang tao. Hindi pa kami nito mag-asawa, Mama Mia, ha? Mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami at ilang buwan pa lang noon ang aming relasyon. Hindi pa nga siguro nakakalimang buwan yon. Pero napagsulo kami dun sa bahay nila. Gusto ko nang umuwi noon kasi medyo kinakabahan ako. Ramdam na ramdam ko naman na may tensyon sa pagitan naming dalawa. Tensyon na hindi ko alam kung bakit nagbibigay ng kakaibang init sa aking katawan. Nakaupo ako noon sa kaniyang kama. Dave, alis na tayo. Alis na tayo dito. Walang ibang tao eh. Teka lang, sandali lang, may hinahanap pa ako. Ano ba kasi ang hinahanap mo? Pwede ba bukas na yan? Hindi, kailangan ko yung mahanap ngayon eh. Kung saan-saan siya yumuyuko, sumisilip dahil may hinahanap daw siya. Hanggang sasabi niya, baka raw nasa ilalim ng kama niya. Tatayo sana ako, Mama Mia, pero sabi niya umupo lang daw ako dahil kaya naman daw niyang tignan ang ilalim ng kaniyang kama nang hindi ako tumatayo. Ang ibig sabihin ng ilalim ng kaniyang kama ay ilalim ng kaniyang banig. Nakaupo lang ako at siya naman ay nasa tabi ko. Hanggang sa bigla niyang hinawi ang banig sa kabilang side ko, Mama Mia. Yung side kung saan hindi siya nakaupo. Dito lang pala. Tapos may pilit siyang inaabot. Pwede naman siyang tumayo tapos abutin niya yun doon pero parang sinasadya niyang magdikit ang katawan namin sa isa't isa. At yung naabot na nga niya yung kaniyang kinukuha, Mama Mia, sakto namang nagkatinginan kaming dalawa at malapit na malapit lang ang agwat ng aming mga mukha sa isa't isa. Titig na titig kami sa mata ng isa't isa. Hanggang sa unti-unti ay palapit na ng palapit ang kanyang labi sa aking mga labi.
Pinigilan ko siya. Tinawag ko ang pangalan niya, Mama Mia. Pero parang wala siyang narinig. Hanggang sa tuluyan na nga niyang inangkin ang mga labi ko. Alam ko naman na noon kung paano humalik. Siyempre nagkaroon na ako ng boyfriend. Ikatlong boyfriend ko na si Dave. Kaya siyempre binigay ko sa kaniyang halik na gusto niya. Hindi rin naman yon first time na maghalikan kaming dalawa. Kaya lang first time yon, Mama Mia, na may kasamang dila yung kaniyang paghalik sa akin. First time yon na yung kaniyang paghalik ay may mga kasamang paggapang ng kaniyang kamay sa aking katawan. Nagiinit noon ang aking nararamdaman pero alertong-alerto pa naman ang isip ko. Nagdududa ako noon kung talaga bang pagbibigyan ko si Dave ngayon. Pero nakikurious na rin ako kung ano bang pakiramdam kapag inaangkin ka ng isang lalaki sa kama. Ang kinatatakot ko lang noon ay baka biglang dumating ang kaniyang mga magulang. At yun nga ang naibulalas ko, Mama Mia. Dave, teka, baka biglang dumating ang parents mo. Huwag kang mag-alala, mamaya pa yung gabi. Pagkasabi ni Dave noon ay parang nawala lahat ng pagpipigil ko sa aking katawan. Ikinawit ko ang aking mga braso sa kanyang leeg. At yun ang naging hudyat kay Dave para masabi ko sa kanya na payag ako sa kahit na anumang gustuhin niyang gawin sa katawan ko nung araw na yon. Kaya naman, Mama Mia, unti-unti niya akong tinutulak habang hinahalikan pahiga ng kaniyang matigas na kama. Hindi ko alintana noon ang tigas ng kama niya sa aking likod. Mas nangingibabaw sa akin noon ang init at mas ramdam ko noon ang tigas na nasa tiyan at puson ko na nung mga panahon na yon. Alam ko kung ano yon. Hindi naman din ako ganun kainosente na walang kaalam-alam sa buhay. Sigurado akong pagkalalaki ni Dave yon. Medyo natakot ako pero hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa tuluyan na nga kaming hubot-hubad dalawa. Medyo nahiya pa ako nung pinatignan at pinatitigan ni James sa akin ang kaniyang buong katawan. Tiningnan ko siya mula ulo. Hanggang sa kaniyang mukha, hinaplos ko yon. Hanggang sa kaniyang dibdib, hanggang sa kaniyang tiyan. At nung nandun na ako sa kaniyang pagkalalaki ay bigla akong nahiya, Mama Mia. Bigla akong pinikit ang mga mata ko. Pero binulungan ako ni James. Huwag kang pumikit. Tignan mo ng mabuti. Mas ginaganahan ako kapag tinititigan mo. Kaya ayun, wala na akong nagawa dahil mas gusto niya yon. At para bang imbis na mabastusan ay mas na-arouse pa ako dun sa sinabi niyang yon. Dahilan para mas titigan ko siya. At muli niyang sinakop ang mga labi ko bago niya tuluyang inangkin ang katawan ko. Ang unang pagkakataon na yon ay napakasakit. As in sobrang sakit, Mama Mia. Pero kalaunan ay nawawala ng sakit at napalitan na ng isang sensasyong hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa ni Dave. At nung mangyari na nga yun, Mama Mia, ay mas lalo pa kaming naging close dalawa sa isa't isa. Mas lalo pa kaming naging sweet at mas lalo pa ngang may nangyayari sa amin ng paulit-ulit. Minsan sa bahay namin kapag walang ibang tao, minsan naman sa bahay nila. Kaya nga, Mama Mia, nung nalaman ko pong buntis ako, ay sinabi ko yun kay Dave. Takot na takot ako noon. Inisip ko ano kayang magiging kinabukasan namin ng anak ko. Ngayong buntis na ako sa murang edad ko na 16 pa lamang. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo pababayaan eh. Aalagaan ko kayo ng anak natin. Yun ang nasabi ni Dave sa akin, na somehow ay nagpapagaan din ang pakiramdam ko. At ang mga sumunod na nga na nangyari ay sinabi sa akin ng papa ko na mamamanhikan na sina Dave sa akin. Bakit ba mamamanhikan sina Dave, ha? Buntis ka ba? Tanong ng papa ko. Po,
Well, mas mabuti na nga yun, mas maigi na nga yun na maikasal ka kay Dave at magsama na kayong dalawa. Kasi doon rin naman papunta doon, yan eh. Para naman mabawas-bawasan yung problema dito sa bahay. Mama Mia, yun po ang nagtulak sa akin na tuluyan na ngang pumayag sa pakikipag-live-in kay Dave. Kasi problema lang pala ako sa bahay. Nagkasagutan pa kami ng papa ko noon dahil sinagot ko siya na mas problema siya kasi may babae siya. Kasi may kasalanan siya at pinabiyaan niya kaming mga anak niya. Nasampal pa nga ako ng papa ko. Gabi nung dumating sina Dave sa bahay. Ang mga magulang niya hindi ko alam kung natutuwa ba sa sitwasyon namin. Pero alam kong walang magulang na magugustuhan ang maagang pag-aasawa ng kaniyang anak. Kaya ayon, nagsama na nga kami ni Dave sa iisang bubong dahil hindi pa kami pwedeng maikasal nung mga panahon na yon. 16 pa lamang ako, Mama Mia. Although si Dave ay 18 na, ang edad ko naman ay hindi pa po pwedeng mag-asawa. Kahit hindi pa kami kasal ay nagsama na kami sa iisang bubong. Mama Mia, nung lumaki-laki na po ang tiyan ko, dito na po nagbago ang lahat. 4 na buwan pa lang noon akong buntis sa panganay naming dalawa ni Dave nung nalaman kong totoo pala ang sinasabi ng ibang tao. Na tsaka mo lang malalaman ang tunay na ugali ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Mama Mia, nung mga unang buwan ng pagsasama namin ni Dave ay ayos naman. Mabait naman siya sa akin. Nagtatrabaho naman siya para sa amin. Although hindi naman po ganun kadali yun kasi nga magkakaroon na kami ng anak, pero yung kanyang kinikita ay sapat naman para makakain kaming dalawa 3 beses sa isang araw. Pero habang lumalaki ang tiyan ko, ay unti-unting nagbabago ang pakikitungo ni Dave sa akin. Hindi ko alam kung unti-unti bang nagbabago ang kanyang ugali o unti-unting lumalabas ang tunay na siya. Ang siya na ikinubli niya sa akin dati. Ang siya na hindi ko alam. Ang siya na hindi ko nagugustuhan. Mama Mia, 4 na buwan ang tiyan ko noon nung nakita ko ang pagkalasinggero ni Dave. Gabi-gabi na siyang umiinom pagkatapos ng trabaho niya. Hanggang sa kulang-kulang na rin ang mga sahod niya na iniintriga sa akin, Mama Mia. Yan lang yun. Malit lang kasi ang kita namin ngayon eh. Tapos hindi pa kumpleto ang araw ng trabaho. Hindi pala kumpleto pero bakit araw-araw kang umaalis dito sa bahay? Akala ko araw-araw kang nasa trabaho. Pwede ba? Ann? Mahirap ang pagtatrabaho ano? Buti ka, andito ka lang sa bahay. Buti ka, wala kang ginagawa. Buhay prinsesa ka dyan. Dave, anong buhay prinsesa? Ako gumagawa dito. Ako naglalaba, ako naglilinis. Pati nga kalat ng mga magulang mo, ako naglilinis eh. Huwag ka nga magreklamo dyan. Mama Mia, unti-unting kinukulang ang perang binibigay niya sa akin. Tapos kinukuha pa niya yon para sa kanyang bisyo. Malayong malayo siya sa Dave na pinangako niya sa akin nung una kaming magsamang dalawa. Malayong malayo siya sa Dave na sinasabi niyang magiging siya kapag kaming dalawa ay ikinasal na. Mama Mia, sobra talaga siya. Lasinggero at kung ano-ano pa. Kaya naman hindi ko rin mapigilang magbunganga. Sino ba namang babae ang hindi magbubunganga kapag ganun ang kaniyang asawa o napangasawa, hindi ba? Araw-araw, gabi-gabi na ginawa ng Diyos ay nagbubunganga ako. Nag-aaway kaming dalawa hanggang sa nambabasag na rin ng mga gamit itong si Dave. Kung minsan kapag naaaktuhan kami ng kaniyang mga magulang ay nagagalit ng mga ito at sabay kaming dalawang pinagagalitan. Ano ba kayo, ha? Hindi ba kayo marunong rumispeto? Wala kayo sa sarili niyong bahay, okay? Huwag kayong magtapon at ikaw, Dave, huwag kang magbasag dito.
Natatahimik naman si Dave lalo na kapag papa na niyang nagsasalita. Pero Mama Mia, hindi lang pala yun ang worst. Dumating ang punto na kapag nag-aaway na kami ay naiirita na siya sa akin. At dahil hindi na siya pwedeng mambasag pa ng kung ano-ano kasi binantaan siya ng papa niya, nababasagin na ang kanyang bungo kapag nambasag pa siya ng mga pinggan at ibang gamit sa bahay, ay ako na po ang sinasaktan niya physically. Yes, Mama Mia. Hindi ko po akalain na ganong uring lalaki pala si Dave. Akala ko worse na ang papa ko. Akala ko sinabi ko noon sa sarili ko hindi ako mag-aasawa ng isang lalaking katulad ni papa. Pero mas masahol pa pala ang lalaking kinahinatnan ko, Mama Mia. Sa tuwing nag-aaway kami, sinusuntok niya lagi ako sa ulo. Ang sabi niya para raw walang ebidensya. Kasi kapag sinusuntok niya ako sa mukha, magbablack eye yun, magpapasa. Kapag sa katawan, lalo nang magpapasa. Kaya ang ginagawa niya, sa ulo niya ako sinusuntok, sa likuran ng ulo ko. Minsan hinihila niya rin ang buhok ko, Mama Mia. Para raw walang ebidensya, dun sa ulo niya ako sinasaktan. Yes, walang patawad si Dave. Kahit buntis na ako, sa aming anak ay sinasaktan niya pa rin ako. Mabuti na lang talaga at super glue yata ang kapit ng anak ko sa sinapupunan ko. Kung yung ibang nagbubuntis ay maselan at madaling makunan, ako naman kung ano-anong pangmamaltrato na ang ginagawa ni Dave sa akin, pero malakas pa rin ang kapit ng bata. Hindi nalaglag ang anak ko sa awa naman ng Diyos, Mama Mia. Isang araw ay pinatawag si Dave ng kaniyang amo dahil wala daw tubig ang palayan niya. Nga po pala, Mama Mia, mahirap po pero alam ko po na kailangan kong magtiis kasi pinili ko ang buhay na ito. Mama Mia, noong mga panahon na yon, dahil sa trabaho ni Dave ay nakikisama lang kami ng asawa ko sa kaniyang amo. Nalipat kasi siya ng ibang trabaho dahil natanggal siya doon sa dati niyang pinagtatrabahuan dahil lasing siya tuwing pumapasok. Naghanap siya ng ibang trabaho pero nahirapan siya. Hanggang sa makahanap siya ng trabaho sa isang bukid at ang amo niya ay nagpresenta na doon na lang daw kami tumira para hindi na gastos sa pamasahe kapag nag-uuwian itong si Dave. At dahil nga, Mama Mia, nahihiya na rin kami noon sa mga magulang niya kasi away kami ng away kaya lumipat kami doon. Pero hindi rin naman nagbago ang sitwasyon namin doon, Mama Mia. Hindi nagbago. Hindi dahil minamaltrato kami ng amo niya, kundi si Dave mismo ang nagmamaltrato sa akin. At yung araw nga na yun, ay gulat na gulat ang amo nito dahil wala raw tubig ang palayan niya. Kaya kinatok niya ako dun sa aming tinitirhan ni Dave. Nasaan ang asawa mo? Walang tubig dun sa palayan. Sige po. Sige po, pupuntahan ko po. Hinanap ko po si Dave, Mama Mia. Nakita ko siyang nag-iinom sila ng kaniyang mga kumpare. Kaya sinabihan ko siya, Dave, pinapatawag ka ng amo mo. Puntahan mo daw yung palayan mo kasi wala raw tubig. Nainis siya ng sobra sa akin, Mama Mia. Umalis ka nga, pupuntahan ko yun kapag may oras na ako. Kita mo namang busy ako dito, di ba? Kita mo? May ginagawa kami. Pag-iinuman lang naman yung ginagawa ninyo eh. Unahin mo na yung trabaho mo. Dahil kapag hindi mo inuna yon, baka mawalan tayo ng hanap buhay. Mahirap pa naman ngayon, lalo't magkakaanak na tayong dalawa. Pwede ba? Buwisit ka sa buhay ko eh. Umalis ka nga. Dahil hindi ako umalis, Mama Mia, hanggat hindi siya tumatayo doon, ay galit na galit siya sa akin. Sinabi ko sa kanyang dun lang ako hanggat hindi siya tumatayo. Kaya ang ginawa ni Dave, Mama Mia, ay kumuha siya ng bato at binato niya yun sa akin at tumama sa paa ko. Sobrang sakit noon.
Nagmarka pa talaga sa paa ko ang batong kanyang tinapon, Mama Mia. Kaya ayon, umuwi siyang lasing at hindi niya pinuntahan ang mga tinanim niyang palay. Mama Mia, pagdating niya na lasing siya ay nagpapahanda pa siya ng pagkain sa akin. Pero hindi ko siya kinibo. Nung hindi ko siya kinibo, sa galit na niya ay tinadyakan niya ako. Kaya ang ginawa ko ay sumunod na lang ako sa pinapagawa niya sa akin. Dahil alam ko, mas masasaktan ako kapag humindi pa ako sa kanya. Mas masasaktan ako kapag hindi ko sinunod ang asawa ko. Wala naman akong laban kay Dave. Mas malakas siya kaysa sa akin eh. Kaya ayon, sinunod ko pa rin siya. Sobrang pagtitiis ko. Tiniis ko lahat ng pananakit niya sa akin. Parang ang gusto lang niya sa akin, Mama Mia, ay ang maikama siya sa oras na nagiinit ang katawan niya. Dahil po, kahit buntis na ako noon, Mama Mia, kahit malaki na ang tiyan ko ay gusto pa rin niya na may mangyari sa aming dalawa. Kung minsan sinabihan ko ang kaibigan ko, sabi niya maswerte nga raw ako. Kasi yung iba raw, kapag malaki na ang tiyan ay hindi na kinakama ng mga mister nila dahil nandidiri na raw ang kanilang mga mister sa kanila. Buti raw ako kahit malaki na ang tiyan ko ay kinakama pa rin ako ni Dave. Kaya lang, Mama Mia, hindi po komportable para sa akin ang pakikipagniig kay Dave lalo na't lumalaki ang tiyan ko. Kaya may minsan na hindi ako pumapayag dahil bukod sa pagod ako ay hindi ko rin talaga gusto at hindi rin talaga ako komportable. Pero Mama Mia, kapag hindi ko siya pinagbibigyan ay sinusuntok niya ako. Puro bukol na nga ang ulo ko. At kapag ganon sinasaktan na niya ako, ay umiiyak na lang ako. Habang nagpapatianod sa mga bagay na gusto niyang gawin sa aking katawan. Ano ba yan? Para ka namang tuod. Kumilos ka naman dyan. Tumayo ka nga, pagsilbihan mo ang katawan ko. Iyak ako ng iyak habang ginagawa yung gusto niya. Habang pinagpapala ng bibig ko yung bagay na gustong-gusto niyang pinagpapala ng bibig ko. Ano ba yan? Luha ba yan? Bakit may basa? Nakahiga siya noon, Mama Mia. Sorry. Huwag ka nga umiiyak, ang arte-arte mo eh. Malis ka na nga dyan, nawalan na ako ng gana. Mama Mia, puro bukol na ako. Ang totoo niyan, habang tinatype ko itong sulat ko, ay naaalala ko lahat. Bumabalik sa akin lahat ng alaala na yon at lahat din ng sakit. 10 taon. 10 taon mahigit ko tiniis ang ginagawa ni Dave sa akin na pananakit. Hindi ko naramdam noon na mahal niya ako. Sa araw-araw na magkasama kami ay hindi niya pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Kahit nung pinanganak ko na yung panganay namin, Mama Mia, ay parang hindi siya masaya. Yung ibang mga lalaki ay talagang gustong-gustong magkaanak. Kapag nalaman na buntis ang asawa nila, ay talagang inaalagaan dahil ayaw na may mangyaring masama sa bata. Pero si Dave hindi siya ganon. Wala siya ganong parte ng kaniyang katawan. Wala nga siguro siyang pakialam kung nakunan ako o ano paman. Kasi nung pinanganak ko ang anak namin, ni hindi ko nakita ang kaniyang mukha na masaya. Mama Mia, parang hindi siya nasisiyahan na may isang bibig na naman siyang palalamunin. Isa pa sa hindi ko talaga nagustuhan kay Dave ay hindi siya marunong mag-alaga ng anak niya. Nakakapagod, Mama Mia, sa totoo lang. Lahat ng gawaing bahay, ako ang gumagawa. Dahil ang sabi niya, hindi niya raw trabaho ang mga trabaho sa bahay. Ang sabi niya, ang trabaho niya raw ay nasa labas, ang trabaho niya raw ay pakainin kami at ginagawa naman daw niya yon. Kaya gawin ko raw din ang aking obligasyon sa kanya. Ang mga gawaing bahay, ang pagsisilbi sa kanya at ang pagpapaligaya sa kanya sa kama. Mama Mia, inisip ko noon, tama nga naman. Si Dave nga naman ang nag-aakyat ng pera. Siya nga naman ang bumibili ng bigas at ulam.
pati na rin diaper ng baby. Kaya naisip kong tama siya. Ito ang contribution ko sa pagsasamang ito. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hinayaan kong gawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Mama Mia, sa lahat ng bagay ay tinutulungan ko din siya, lalo na sa paghahanap buhay dahil naramdaman kong kulang na kulang ang kanyang sinasahod para sa aming pamilya. Kung noon ay kulang na ang pera niya para sa pamilya namin na kaming dalawa pa lamang at nasa sinapupunan ko pa ang anak namin, ay mas lalong humirap po ang buhay nung pinanganak ko na ang aming baby. Kaya naman, nagdesisyon akong magtrabaho sa bukid. At pagdating sa bahay, magluluto, maglalaba at maglilinis pa ako. Yun ang gawain ko sa araw-araw. Tapos si Dave, Mama Mia, tuwing umaga nagtatrabaho pero kapag gabi, lasing na. Tapos pag nakarinig pa siya ng salita mula sa akin, ay nanununtok kaagad, naninipa, nananadyak kaagad. Mama Mia, gusto ko lang namang magbago noon si Dave. Gusto ko lang naman noon na magtulungan kaming dalawa. Alam ko naman na mahirap ang aming mga buhay. Alam ko namang pareho kaming hindi galing sa pamilyang maalwan ng pamumuhay. Hindi ko naman hiningi sa kanya na magbuhay reyna ako. Ang hinihingi ko lang ay maging partner ko siya sa pagpapatakbo ng aming pamilya at sa pagsisiguradong magiging maganda ang kinabukasan ng aming anak. Pero kahit hindi yun ginagawa ni Dave, ay hindi ko pa rin naisipang umalis. Nagpakamartir pa rin ako noon, Mama Mia. Tiniis ko lahat ng hirap at pananakit niya sa akin. Lahat tiniis ko at iniyak ko na lang. May isang araw na nag-away kaming dalawa. Umalis siya at naglasing. Kinagabihan dumating siya pero nakahiga na kami ng anak ko. Pero Mama Mia, nung dumating siya ay tumabi siya sa akin. Tinutukan niya ako ng kutsilyo sa leeg ko. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ganun ang ginawa ni Dave. First time niya akong tinutukan ng kutsilyo at kabang-kaba naman talaga ako nung mga panahon na yon. Kaya kinausap ko siya. Dave, ibaba mo nga yan. Sorry sa kasalanan ko sa'yo. Sorry kung irritable ka dahil sa akin. Mama Mia, umako ako ng kung ano-anong mga kasalanan na hindi ko naman alam. Mga kasalanan na alam kong hindi ko naman talaga kasalanan para lang ibaba niyang hawak niyang kutsilyo. Sa totoo lang, pagod naman na ako sa buhay ko pero hindi ko pa rin gugustuhing may mangyaring masama sa akin. Hindi ko pa rin gugustuhing mamatay lalo pat may anak akong umaasa sa akin. Nanginginig ako noon, Mama Mia. Mabuti na lamang at binaba naman niya yung kutsilyo. Kinuha ko yung kutsilyo at itinago ko yon. Pero Mama Mia, paulit-ulit pa rin ang ganong pangyayari. Pagkatapos niya akong saktan, pagkatapos niya akong bugbugin ay gagalawin niya ako sa kama na para bang wala siyang ginawang masama sa akin. Na para bang walang nangyari. Nabugbugan sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa nabuntis nga naman niya ako again sa pangalawa naming anak. Ganun pa rin, Mama Mia. Wala pa rin siyang pinagbago. Sinisisi ko pa dati ang Diyos kung bakit dinadanas ko lahat ng yon. Sinumbatan ko talaga ang Diyos, Mama Mia. Ano ba talagang kasalanan ko sa Kanya? Bakit ganito ang binigay niya sa aking buhay? Una, mga magulang ko. Walang katahimikan ang pamilya ko. Kasi nga, lumayo ang mama ko. Naglasinggero naman ang papa ko hanggang sa nambabae. Hanggang sa nagkahiwalay sila, hanggang sa ang mama ko ay parang wala na ring balak na bumalik pa sa amin at patuloy pa rin nagtatrabaho doon kahit kakarampot lang din naman ang sahod. Kahit hindi rin naman kami napapag-aral ng sahod na yon. Tapos kung kailan ako nag-asawa, akala ko makakaahon na ako sa magulong buhay. Akala ko kahit mahirap ay tahimik ang magiging buhay namin at masaya. Eto na naman. Mas masahol pa pala. Tinatanong ko ang Diyos kung ito ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay ko.
Kung ito ang kapalaran ko, bakit hindi na lang niya ako kunin kaysa sa pinapahirapan niya ako ng ganito? Sobrang pag-iyak ko nun, Mama Mia. Sabi ko sana pagdating ng araw, sana makalaya din ako sa lahat ng hirap at sakit na pinaparanas sa akin ni Dave. Oo, Mama Mia. Mahal ko pa rin talaga si Dave nung mga panahon na yon. Pero hindi ko maiwasang mag-isip kung ano kayang pakiramdam kapag tuluyan na akong nakalaya mula sa kanyang pananakit sa akin. Naisipan ko kung anong pakiramdam na tuluyan na akong makakalaya mula sa kanya. Isang araw, naisip ko na lamang na mag-abroad. Nag-apply ako sa Middle East, Mama Mia. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap naman ako bilang isang domestic helper. Kahit na wala akong masyadong karanasan noon, ang tanging karanasan ko lamang ay nung nagtrabaho ako bilang kasambahay. Sa awa ng Diyos, nakalipad din ako matapos ang ilang buwan kong pag-a-apply. Isang taon pa lang ang bunso namin noon nung umalis ako sa amin. Mama Mia, nagkaroon na rin ako ulit ng cellphone. Dahil nung naging kami ni Dave, nung nagsama kami sa iisang bubong, ay naisang lako po sa kapitbahay namin yung cellphone kasi sa sobrang gutom ko. Kasi walang pera si Dave kasi hindi kasya yung pera niya. Buti na lang at nagkaroon ulit ako ng cellphone. Nangutang ako sa pinsan ko para may pambili ako ng cellphone kasi nga alam kong malalayo ako sa mag-aama ko. Kailangan ko silang tawagan at kumustahin from time to time. Kaya kahit na mapupunta sa utang ang mga unang sweldo ko sa aking pagtatrabaho sa abroad ay binaliwala ko yun. Umutang pa rin ako ng dagdag na pera para may pambili ako ng cellphone. Kaya lang, nung nagka-cellphone ako at nasa ibang bansa na ako, bihira naman akong tawagan ni Dave, Mama Mia. Hindi nga niya siguro talaga na ako mahal. Tatawag lamang siya kapag malapit na ang sahuran. Sa tuwing tatawag naman ako sa kanya, ay lagi naman siyang lasing, Mama Mia. Lagi lang kaming nag-aaway. Kahit nasa cellphone lang ang komunikasyon namin dahil malayo kami sa isa't isa, ay hindi pa rin namin talaga napigilan ang pag-aaway. Lumipas ang isang taon, napagawa ko na ang bahay namin. At nakapundar na rin ako ng mga gamit at motor. Magdadalawang taon na ako noon, Mama Mia, sa abroad. Noong payagan ako at bigyan ako ng bakasyon ng amo ko ng isang buwan sa Pilipinas. Mama Mia, naisip ko noon na masaya pala kapag nakauwi ka. Excited ako noon. Gusto ko nang makita ang mag-aama ko. Pero Mama Mia, hindi naman naging magandang pagkikita naming dalawa ni Dave. Nag-away pa ulit kami. Malkalipas ang isang buwan ay bumalik ako sa amo ko. Ganun pa din si Dave. Walang pagbabago. Lagi pa ring sahod ang inaabangan sa akin. Lagi pa rin niya akong inaaway. Hanggang sa naisipan kong magkipaghiwalay na sa kanya. Hindi na kami nag-uusap ni Dave. Sabi ko sa kanya, tigilan na namin to. Tigilan na namin ang aming pagsasama. Doon ko nakilala si Dexter, Mama Mia. Si Dexter ay naging ka-chat ko at mabait naman siya. Lagi siyang tumatawag sa akin. Lagi siyang nagchat-chat at tinatanong kung kumain na ba ako, kung pagod ba ako. Lagi niya akong sinisiguradong maayos ang pakiramdam ko. Ang mga trato sa akin ni Dave dati, nung magka-textmate pa lang kami, ay siyang ginagawa ni Dexter sa akin ngayon. Mapag-alala siya, maalalahanin, gentle, caring, loving. Kaya hindi ko rin napigilan ng sarili kong mahulog ang loob ko sa kanya. Ang totoo niyan, nung una kaming naging magka-chat dalawa ay inisip ko at sinabi ko sa sarili kong aliwan lang naman to. Hindi ko dapat ito siniseryoso. Dapat ang isipin ko
ay mawala ang homesick ko at mawala ang inis na nararamdaman ko kay Dave. Napakahirap talagang mag-abroad, Mama Mia. Nakaka-homesick. Napakahirap lalo na't may mga mahahalagang okasyon tulad na lamang ng paparating na Pasko, bagong taon, birthday mo, tapos walang nakiki-celebrate kasama ka. Lalo pat nasa Middle East ako, walang Pasko sa kanila doon. Kaya naman, Mama Mia, si Dexter ang tanging naging kaibigan at sweet naman siya sa akin. Kaya hindi ko natupad yung sinabi ko sa sarili ko na hanggang fling-fling lang ito, hanggang aliwan lamang. Dahil nahulog ang loob ko kay Dexter sa sobrang sweetness niya sa akin. Bagay na hindi na nagawa ni Dave sa akin mula nung nagsama kaming dalawa. Pero Mama Mia, sa isang taon na magka-chat kami ni Dexter ay nahuli ko siya na hindi lang pala ako ang ka-chat niya. Oo, naging kami sa chat. Oo, naging kami, nagvi-video call at kung ano-ano pa. Pero Mama Mia, ang hindi ko akalain ay hindi pala siya seryoso sa akin. May iba siyang ka-chat, kaya mula noon ay hindi ko na siya chinat at blinak ko na siya. Sinira niya ang tiwala ko. Hanggang sa nung nag-chat ulit si Dave sa akin. Nag-usap kaming dalawa ng masinsinan, Mama Mia. Sabi niya, pwede raw ba naming ayusin ang sa aming dalawa. Iniisip ko din, may mga anak na kaming dalawa ni Dave. Siyempre, higit kanino man ako dapat ang mas nakakaalam na inuuna dapat ang mga bata. Hindi dapat pinapaira lang pride, hindi dapat pinapaira lang galit. Kasi yun ang nangyari sa mga magulang ko eh. Kaya tuluyan silang nagkahiwalay, hindi ba? Kaya tuluyan kaming napariwarang magkakapatid. Kaya tuluyan kaming nasira bilang isang pamilya. At dahil naisip kong ayokong maranasan yun ng mga anak ko, ay inisip ko na sige, para sa mga bata. Para sa mga bata, isasantabi ko at kakalimutan ko lahat ng kahayupan na ginawa ni Dave sa akin. Lahat ng pangmamaltrato, kakalimutan ko para sa mga anak ko. Kaya pumayag ako na ayusin naming dalawa ang relasyon namin. Mama Mia, ilang taon din akong hindi nakauwi sa Pilipinas kasi nga nagka-pandemic noong taong 2020. Kung kailan, dapat yun ang uwi ko at bakasyon ko. Year 2022, October, Mama Mia, isang masakit na pangyayari ang naganap sa buhay ko. Nahuli si Dave at ang kapitbahay namin na may relasyon silang dalawa. Nahuli mismo ng asawa nung babae ang pakikipagkalantari ng kaniyang asawa sa asawa ko. Mama Mia, na-videohan pa silang dalawa. Na-videohan silang dalawang gumagawa ng milagro. Ang masakit pa, Mama Mia, ay dun pa sa maliit na kubo sa tabi ng bahay nung babae. Nun sila nagkakatikiman dalawa. Sobrang nasaktan na ko noon. Dahil binalik ko ang pagmamahal ko kay Dave para sa mga anak ko. Binalik ko ang lahat ng pag-asa, tiwala ko sa kaniya para sa mga anak naming dalawa. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay pinagmumura ko si Dave sa cellphone. Hindi ko talaga matanggap-tanggap na ipinagpalit niya ako sa babaeng haliparot pa at iba't ibang lalaki lang ang nakakatikim. Oo, Mama Mia, noted po ang babaeng yon na ganon sa lugar namin. Noted siya at pinagchichismisan ng mga makapitbahay na kung sino-sinong lalaki lang ang sinasamahan at kung sinong-sinong lalaki lang ang kinakama. Babaeng haliparot ang tawag sa kaniya. Dun pa niya ako pinagpalit. Matatanggap ko kung matinong babae. Matatanggap ko yun kasi alam kong wala ako dun. Alam kong hindi ko na pupunan ang pangangailangan ni Dave na pisikal. Pero sa babaeng yun pa talaga? Kaya nagdasal ako sa Diyos, Mama Mia. Nagdasal ako
Humingi ako ng tawad sa kanya sa lahat ng mga panahon na kwinestyon ko ang kagustuhan niya. Sa lahat ng panahon na kwinestyon ko ang kaniyang kakayanan bilang Diyos ko. Diyos ko, alisin mo na muna ako dito sa sitwasyon ko. Lord, tapusin mo na ang paghihirap ko, please. Sana naman bigyan mo ako ng lalaking magmamahal sa akin ng buo at ng totoo. Magmamahal sa akin ng tapat. Parang awa mo na. Yun ang dasal ko sa Diyos gabi-gabi, Mama Mia. Sa awa naman niya, sa kabutihan niya ay dininig niya ang dasal ko. 5 buwan matapos noon, matapos ang trahedyang nahuli nga ng asawa ng babae si Dave at ang kanyang asawa na nagkakalantarian sa isa't isa, ay nakilala ko ang lalaking nagmahal sa akin ng totoo. Ang lalaking tumanggap sa lahat ng nakaraan ko, pati na rin sa mga anak ko, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Lee. Mama Mia, kahit mag-iisang taon pa lang kaming magkarelasyon, ay napatunayan na sa akin ni Lee na mahal niya ako. Sobrang bait niya. Katunayan ay binata pa siya. Last year lang, Mama Mia, 2023 June, umuwi ako ng Pilipinas at nagkita kaming dalawa. Kahit sa personal ay sobrang bait niya at napakamaalaga niya. Pinakilala ko din si Lee sa mga magulang ko at natanggap naman siya ng mga magulang ko dahil mabait siyang lalaki. At hindi siya lasinggero, hindi katulad ni Dave. Sa 1 buwan, 2 beses lang siya kung uminom. Nagsama kami sa Pilipinas hanggang sa nag-apply ulit ako patungo sa UAE. Ngayon ay long distance relationship kaming dalawa ni Lee, Mama Mia. Pero wala akong problema sa kanya dahil lagi naman kaming nag-uusap. Minsan nagkakatampuhan man kami pero naayos din naman namin agad yon. Masaya ako ngayon, Mama Mia. Yung pambababae ng ex ko yung noon, yun na siguro ang way ni God para tuluyan akong makaalis sa sitwasyon na nagpapahirap sa akin. Mama Mia, hindi ko pa po pala nabanggit na naikasal po kaming dalawa ni Dave. Yes, 21 years old ako nung nagpakasal kaming dalawa. Kasal kami. May papel. Pero nag-usap kaming dalawa ni Dave na wala nang pakialamanan sa isa't isa. Ang totoo, Mama Mia, ay naghiwalay na rin yung babae na naging kabit niya at yung asawa nito. Kaya nagsama na sila nung babae niya ngayon. Wala na akong pakialam sa kanila, Mama Mia. Nagsusustento naman ako sa mga anak ko. Maayos naman sila ngayon at nag-aaral sila pareho. Salamat din sa Diyos at binigyan ako ng amo na mababait. Kaya sa lahat ng mga may asawa dyan at mapanakit at sinasaktan kayo physically at emotionally, pag hindi nyo na kaya, bumitaw na kayo. Dapat ang mga babae hindi pinagbubuhatan ng mga kamay. Dapat ang mga babae katuwang sa pagpapatakbo ng pamilya, partner, hindi alipin na para saktan at maltratuhin. Kaya kung ikaw lalaki na nakikinig ngayon, kung ganyan ka sa asawa mo, please lang tigilan nyo na. Bagkus ipakita mo sa asawa mo kung gaano mo siya kamahal, hanggang sa hindi pa sila nakakaisip na iwan kayo. Dahil kaming mga babae, totoo yon, mapagtiis kami. Nagtitiis kami hanggat kaya pa. Pero pag kami bumitaw, siguradong wala ka nang babalikan pa. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong kwento ko. Sorry kung medyo magulo itong kwento na ito. Pero sinubukan ko po sa abot ng makakaya ko na ma-share ito ng maayos. Naway kapulutan ng aral ng mga makakarinig ng kwento ko at ng mga nakarelate sa kwento ko. Yung mga pareho po ng pinagdadaanan ko o pinagdaanan ko at nandun pa rin sa sitwasyon ngayon, laban lang hanggang kaya pa. May awa ang Diyos para sa ating lahat.
God bless Mama Mia at patuloy pa rin ako na makikinig sa mga kwentong binabasa ninyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ann. Nako naman, Ann! Grabe naman tong kwento ni Ann, ano? Binubugbog na siya pero nagpakasal pa rin siya. Well, bata pa kasi siya nung mga panahon na yon. She doesn't know or she didn't know any better, ba, diba? Sabi nga ng kanta, sabi nga ng iba. Pero alam mo, Ann, masaya naman ako na masaya ang buhay mo ngayon, ano? Ang akin lang ay warning ito. Kasi sabi mo, ayan, nambubugbog yung asawa mo, lasinggero pa, hindi natin alam, o ex-husband mo ha, hindi natin alam kung ano pa ang kanyang pwedeng gawin o ano pa ang kanyang maisip gawin. Paano, Ann? Ito ha, ano lang naman to, hypothetical question. Hypothetical question. Ayan, paano kapag nalalo ka ng loto one day? O di kaya naman, paano kung bigla kang yumaman, may magiging amo ka na pamamanahan ka ng milyon, ng limpak-limpak na salapi, paano kapag gano'n ang nangyari? Tapos nalaman yun ni Dave. Tapos 'di ba kasal kayong dalawa? Ibig sabihin may karapatan siya doon kasi kasal kayo. Walang karapatan yan si Lee kasi hindi kayo kasal. Kahit pa sabihin pa natin na nag-usap na kayo o nagkapirmahan kayo, hindi po yun valid. Kasi para sa pagkakaalam ko, husgado lang po talaga o court lang talaga ang pwedeng mag-declare na wala nang bisa yung kasal nyo, wala na kayong pakialamanan. Ganon. 'Di ba? Ito ang isang rason kaya pinaglalaban ng mga pro-divorce yung divorce. Ako hindi ko sinasabing pro ako or no to divorce ako. Hindi ko sinasabi, ayokong sabihin o ano yung stand ko dyan. Pero ito ang pinaglalaban ng mga pro-divorce. Pero sana naman, ayun, Ann, pag-usapan nyo ni Lee kung ano ba talaga ang dapat nyong gawin dyan sa sitwasyon ninyo. Mag-file ka na ng annulment. Ayun, petition for annulment, 'di ba? Hindi ko rin alam kung anong magiging basis for annulment mo kasi hindi pwede yung lasinggero, hindi pwede yung kumabit sa ibang babae, hindi yun pwede. Hindi ka rin naman niya hinawaan ng sakit o kung ano pa man. Siguro psychologically incapacitated yung asawa mo, dapat ganun ang mo. Pero kung nasa kanya yung mga bata, hindi rin yun parang i-honor ng korte. Pag-usapan ninyo at kumonsulta kayo ng abogado para naman maging maayos ang lahat. Kasi sa ngayon, di natin alam, maayos yan. Kasi kayo ni Lee, silang dalawa nung babae. Paano kapag biglang may, taytok yung Dave na yan, tapos magbago ang isip, ikaw magiging kawawa, mamumroblema ka ulit. 'Di ba? So, pag-isipan nyo ng mabuti. Hindi lang to para kay Ann ha, para din ito sa mga listeners natin na may mga asawa pero hiwalay na, may kinakasama ng iba ngayon ng isa't isa. Pag-isipan nyo yung mabuti, dapat ayusin nyo ang lahat. Dahil talagang kapag hindi nyo inaayos yung gusot, hahabol at hahabol sa inyo yan. Anyways, maraming salamat ulit, Ann, sa iyong confidence dito sa ating channel at i-share mo ang iyong kwento, sorry. Maraming salamat din sa mga nakikinig ngayon. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Ann, please do not hesitate to like and share this video at huwag ding mag-hesitate na mag-follow sa ating mga social media accounts, Instagram, Threads, TikTok, and Facebook, Mama Mia CDO, Mama Mia Cagayan de Oro. And sana nakapag-subscribe na kayo nitong ating channel. Kung bago ka sa channel na ito, marami tayong kwento dyan na pwede mong imukbang dahil napakadami talaga niyan. So go na, magmukbang ka na at mag-subscribe ka na rin dito sa channel natin. Mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong kwento na inilalabas dito. And wag na wag mong kakalimutan na kung tulad ni Ann, may pinagdadaanan ka, may pinagdaanan ka, may mga kwento ka ng buhay na nais mong i-share sa atin, mag-email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pagmamahal at suporta. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.